Isang kababayan nating dating OFW na nanawagan ng tulong sa ating gobyerno matapos masira ang kanyang bahay dahil nga sa nangyaring lindol sa Jensan na matagal niyang pinag-ipunan at pinundar niya nung nagtatrabaho pa siya sa ibang bansa. OFW ako dati, nakapag-ipon-ipon kami. Sabi ko mag-ipon tayo, mag-apply tayo ng subdivision. Super sakit talaga sir, pinag-ipunan namin itong pira na to. Ito sir, basag. Basag. Tapos dito. Yan, basag. Dito basag. Inilabas ko lang yung mga importanteng gamit. Dito. Na. Bumagsak talaga. Ito ang tiles. Ang tiles namin. Madilim kasing ilaw kasi walang kuryente. Tapos dito yung pitsi namin. Dito. Nung nagsimula ang lindol, tumakbo yung anak ko. Tago tayo ma, dito man ito banda yung buwan, lamisa. Tago tayo dito ma. Sabi ko, sige ma, matagal pa ako nakapasok. Pagpasok ko, tapos nabiyak na yung tiles, nasamad pa yung puwit ko, naipit sa tiles. Sabi ko, oh Lord, naipit ako sa tiles. Tapos gan, dito, bumagsak na dyan ang nabasag na yung mga plato namin, baso. Tapos dito, narinig ko nga parang sumabog. Ito na sir, ganito. Sira na talaga yung bahay namin sir. Ito talaga. Hindi namin makakatira. Ito, sira na yan. Ano kaya maitulong na ng Pangulo natin dito sa Pilipinas, nangyari dito sa amin. Hindi na, mga anak ko, meron akong 4 na estudyante, isang college, tapos high school, tapos ngayon mag-online, wala silang wala kaming wifi, walang signal, wala talaga. Super kasakit. Para din akong nasunugan. Mga damit, hindi naman yan importante ang damit. Makabili na tayo ng ukay-ukay. Ang bahay lang, kasi ito, utang pa namin ito ni Pag-ibig. Saagan, Pag-ibig. Tapos, ganito ang nangyari. Tutulungan pa kami ni Pag-ibig. Ito, hindi ko man alam. Kaya, anong sagot ni Pag-ibig nito, ni Agan, sa nangyari sa bahay namin? Magbabayad pa ba kami? Babayaran ba namin itong sira naman ito? Hindi kami makatulog. Wala na, sila na yung mga anak ko kahit tagaan kami sa gobyerno ng kunting tulong, magbili lang kami ng pangbahay kubo lang kay may luting man ang anak ko doon sa pabuhay. Doon na lang para masipti yung mga dalagingging ko, estudyante. Kay kami, wala pa kami. Tapos, may bayaran pa kami buwan-buwan. 15,000 ang monthly namin itong bahay na to. Tapos, paano pa? Magbayad kami, sira naman. Wala kaming pang-arkila ng bahay. Kung mag-arkila kami, magkubo-kubo na lang kami gani doon. Sabi ng anak ko, ma, may luti doon. Pwede naman ninyo to ilagay ng kubo-kubo doon kasi bayad naman yun. Pwede na tayo magkubo-kubo doon. Pero wala kaming pang kubo-kubo. Sabi ko, yung pader talaga, sirang-sira, sir. Sirang-sira, ito. 9 years na kami dito. OFW ako dati. Nakapag-ipon-ipon kami. Tapos, mayroon akong kunting negosyo yung piso net. Sabi ko, mag-ipon tayo, mag-apply tayo ng subdivision. Super sakit talaga, sir. Pinag-ipunan namin itong pira na to. Itong mga kwarto ito, pero medyo nakalat lang ito, sir. Kaya nagtapon-tapon lagi, nangalagpot ang sira, sir, nagtapon yung sira. Nagkalat, kaya natulog man, natulog. Nangalagpot, itong CR, madilim. Ito, wala na. Dito, bagsak talaga dito, sir. Ito, yung mga gamit namin, ito, mga stock room ba dito, yung kisame. Na talaga, bumagsak yung kisame. Ito, nangatumba na yung mga yung mga urukan. Ganito din ang binahagi ng isang kababayan natin na nangingibang bansa rin. Nasira din ang kanyang bahay dahil nga sa lindol. Damage the house. Di na dyan mapuyan mong balay. May ambulance. Crack. There. Muning sulod na mo. Wala jud. Asa man mo? Ali na mo, gawas na ta. Mauna siya. Diyos ko, Lord.
Ali na mo diri nits. Kasi nagkuha. Ni. Kuba. Asa wala siya. Ano mo ano. CR. Yan. Wala na. Dito kailangan na makababa natin ang suporta ng ating gobyerno. Hindi man sobra-sobra, pero at least sapat para makabangong muli. At dito din papasok na dapat merong insurance ang bahay, lalo na kung ito ay malaki. At isa din sa dapat na ipagpasalamat na at least buhay sila kabayan at pwedeng makabangong muli.